Kabit si May. Yan po ang pag-amin niya sa atin. Pero hindi niya alam. Yan ang nadiskubre niya matapos niya nga hong malaman recently na 5 taon na pala siyang kabit nang akala niyang live-in partner niya na si Efren. Si Efren talaga? Nangyari yan matapos mismong ang asawa nitong si Efren ang nag-message sa kanya online. At ang pakilala daw kasi sa kanya ni Efren, may anak lang daw ito sa iba. Pero single na siya. Hindi na raw kasi naghinala itong si May kay Efren dahil nagsama na rin daw sila sa loob ng apartment. Nako. At 38 years old mula sa Brunei, Darussalam, May. Magandang tanghali sa iyo, May. Hello po. Maraming salamat muna sa pag-amin dito sa atin sa H2H Confessions. Alam mo yung entrada nung kwentong ibabahagi mo nga sa amin, no? Naging kabit ka nang hindi mo alam. Pwede bang kwentuhan mo kami paano ba nagsimula itong pagiging kabit mo? O yung pakikipagrelasyon mo muna, okay? Yung pakikipagrelasyon, paanong nagsimula yan? Saan mo ba nakilala itong si Efren? Una po, dumating po ako dito 2013, October. Okay. November 13, gumamit po ako ng WeChat na application. Doon po kami nag-usap. Una, friend lamang po, friend pa lang po, mga ilang buwan. Tapos nung nag-off ako, nung andun ako sa isang mall, andun din pala siya. Dumaan ako sa may Jollibee. Then nakita niya ako doon, tapos nag-text siya sa akin, sabi niya, dumaan ka sa Jollibee, sabi niya. Oo, sabi ko. Sabi niya, nakita kita kanina, sabi niya. Sabi ko, saan ka? Umuwi na daw siya kasi naya siya. Pero wala po kaming usapan, nakita kami. Nagkataon lang nakita niya ako doon. Oo. May itong unang pagkikita ninyo na sinasabi mo, nangyari ba yan dito sa Pilipinas o dyan na sa Brunei? Dito na po sa Brunei. Dyan na sa Brunei. At meron lang akong tanong, ikaw ba ay very much single din nung nagpunta ka dyan para maghanap buhay? Nung nagpunta po ako dito, single mother po ako. Oo, okay. Nagloko din po yung asawa ko eh. Nagloko. Pero, nung nag-abroad siya. So, kasal ka dito sa Pilipinas? Hindi po. Hindi rin. Pero may anak ako. Nagkaanak kayo. Yun yung itinataguyod mo. Kaya ka napunta dyan sa Brunei. Okay, balik na tayo doon sa pagkikita ninyo nitong si, nitong si Efren nung 2013 sa isang fast food. Nakita ka niya. And then, personal ba kayo na nagkita na noon? Unplanned kasi, di ba? Parang napadaan ka lang, napadaan siya. Ganun ba yun? Opo. Hindi pa po kami nagkikita niyan. Nung nakita niya ako, doon na kami nagsimula nag-chat-chat. Usap-usap po. Okay. Tapos naniligaw na po siya. Ay nanligaw na agad. Hindi na pinatagal. Hindi na po. Hindi niya pinatagal. Nanligaw na po siya. Tapos mga ilang buwan, mga 2 buwan, naging kami. Medyo nagtagal din, ha? Tinanong po niya ako yung kung may asawa ko, sabi ko wala na, hiwalay na. Tapos tanong ko siya, sabi niya, hiwalay din. Tanong ko ilang anak mo, sabi ko, dalawa daw. Sabi niya, divorce na daw siya. Diborsyado. Ibig sabihin, wala naman tayong divorce dito sa Pilipinas. So, saan ba ikinasal itong si Efren? Taga dito po siya. Local siya dyan. Opo, dito po siya. Ano bang tawag sa mga tao na lokal na nakatira dyan sa Brunei? Bruneian po. Bruneian. Okay, so wala naman naging problema, naging magkaibigan at naniwala ka, pinanghawakan mo yung sinabi niya na divorced na siya. Ibig sabihin ba nito, nagde-date kayo in the open, nandyan sa out in the open na kayo, paikot-ikot lang dyan, walang nakakakita, walang sumasaway, ganun ba yon? Wala po. Kaya nga po, malit lang po ang Brunei kasi siyempre kampante po ako, malit ang Brunei. Anytime. Kung married siya, makikita. Maraming mga relatives nila, ganyan, makikita siya. Pero hindi po eh. Yung parang kampante din siya eh. Anytime mag-text ako.
tatawag ako sa kanya, nakakasagot naman. Oh, sa mga ikinikilos niya, sa mga pupuntahan ninyo, wala naman kayong mga iniiwasan lugar. Kasi isa yan sa mga ano, di ba? Isa yan sa mga... Wala po. Kasi Oo. siya po magyaya ng mall eh. Oh, Magyaya saka. siya ng mall. Kaya di pa ako kuwan eh. Kasi kampante siya, yaya ng mall kasama ako. Kaya Mm-mm. kampante ako na wala talaga eh. Hindi mo talaga malata na meron po. Okay. So, gaano nagtagal ang relasyon ninyo? Umabot po ng 5 years. Oh, so since 2013, so ano na yan? 2018. Hanggang 18 years po. Oo, 2018. Papaano naman na nagtapos yun at papaano yung sinasabi mo na kabit pala ako, Kuya Poy, pero hindi ko alam? 2018 po, yung nag-change profile lang po ako kuha sa apartment. Oo. Pero wala po siya, ako lang. Okay. Tapos biglang may nag-text sa akin. Sabi niya, "Did you sleep with my husband?" Sabi niya. Doon pa ako nagulat. 5 years? 5 years? Hindi. Opo. Ibig sabihin, sandali, May, ha? Ibig sabihin, yung inuuwian mo, nagsama na kayo, di ba? Nag-live-in kayo eh. Opo. Tama? Yung inuuwian mo, Opo. ay inuuwian din nilang mag-asawa. Hindi po. Ah. Yung inuwian niya, yung kung saan po ako, government owned po. Kasi government po siya nagtatrabaho. Okay. Oh, pagkatapos. Bali, apartment po nila noon. Oo. Pero dahil nga siguro nung nag-aral na yung anak niya, lumipat sila sa parents ng babae. Bahay ng parents ng babae. Kasi pareho silang nagtatrabaho. Okay. Walang magbabantay siguro sa anak. Oh, sige. Oh, may ibang bahay pa itong mag-asawa. So, provided pala no ng trabaho yung inuuwian mo. Okay? Oh. Yes po. Ito ang tanong, ano na ang pinag-usapan ninyo nung legal wife nung nag-message siya sa'yo? Ayun na po, nagtanong na po siya. Yung nagulat po ako, yung sabi niya, "Did you sleep with my husband?" Siyempre, nagulat po ako. Kala ko po kasi single siya. Siyempre, yung time na yun, nagsabi na po ako na hindi. Friend lang kami kasi doon na po ako eh. Ayaw ko po na nagkuha na siya. Pero ganun pa rin, hindi pa rin siya naniwala. Yan. Alam mo, merong comment dito, ano? Sabi ni Gail, well, Muslim kasi, it's a Muslim country, di ba? Yung Brunei. Tama? Opo. Oo, na Opo. pwede nga naman na mag-asawa ng multiple times hanggang 4 yata ang isang lalaki, provided na may po-provide niya nga, provided na maibibigay doon sa una, sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang pang-4, yung ibibigay niya. Kung ano man yun. Tama? Hindi ba dahil dyan kaya medyo naging mas maluwag yung asawa nitong si ano nga pangalan nito? Si Efren. Dito po kasi yung mga cellphone kasi nila hindi pinapakailaman ng mga babae. Kaya siguro nakakaganyan sila. Hindi nangingialam yung mga babae. Ayan, pero dahil nga ron sa ibang paniniwala na yun o nalaman na nitong nalaman na nung babae, hindi ka ba niya tinanong na ikaw na ba ang gagawing second wife ng asawa ko? Hindi po. Ang sinabi po niya, kailan pa daw. Sabi ko, 2013 nung nakilala ko siya. Sabi niya, divorce siya. Sabi niya, 2 anak. Tapos, pagkuhan ko na sabi ko, hindi ko naman alam na divorce siya. Na hindi pala siya divorce. Hindi divorce siya. Sabi niya, sabi niya, i-continue nyo na lang yung relationship nyo. Sabi niya, baka hindi niya na ako mahal. Sabi niya, mag-focus na lang ako sa 4 na anak ko. Sabi niya, doon ako nagulat. Kasi ang pakilala sa akin ng lalaki, 2 lang. Babae at lalaki. Pero nakita ko na lang po yung 2 anak niya. Yung 2 lang hindi. Oh, okay. 4 pala anak nila. So pagkatapos na malaman mo nga yung ganyang katotohanan, mabuti at hindi naman bayolente o nanggulo pa, nag-iskandalo yung legal wife pa rin pala nitong si Efren, ano nang sinabi mo? Kinausap mo na yung live-in partner mo, syempre. Oh, hindi po siya nagalit, nagtanong po siya kung anong kuha sa sinabi ko. Sinabi niya kasi na divorce siya. Siyempre, ako po hindi po ako nakuha kasi alam niya po na pupunta ko doon eh. Sabi niya,
Sabi niya, sige daw, i-continue na lang namin yung relationship namin kasi baka hindi na daw siya mahal. Hindi na daw siya maganda sa paningin ng lalaki. Sabi ko, wala namang pangit sa mundo. Sabi ko sa kanya, ako yung lalayo. Sabi ko, hindi mo deserve yung maloko. Sabi ko sa kanya kasi, nakuan ko po kasi na mabait po yung kwan eh. Kasi kung di po siya mabait, kung ano-ano po sasabihin niya sa akin. Kasi hindi naman po siya naging violent, kung po siya, naging professional po siya. Okay. Ayan, pero ano na nga sabi yung yung pakikipag-usap nyo na nitong si Efren naman, yung live-in partner mo. Ano na pag-usapan ninyo? Paano mo tinapos? At sinabi sa kanya na nagsisinungaling ka pala sa akin doon po, nag-text din po siya sa akin. Sinabi niya sa akin na wala na daw talaga sila. Pinipilit niya po, pero habang kausap niya ako, kausap niya din yung asawa niya. Pinipilit niya na wala na talaga sila, nagsisilos lang yung kwan. Tapos sabi ko sa kanya, totoo ba na 4 yung anak mo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya po, 2 daw po sa kanya, 2 sa babae. Ibig sabihin, ang kwan niya po, hiwalay na talaga sila, 2. Ang kwan niya, 2 doon sa babae, 2 din sa kanya. Paano? Pero nung tinanong ko, paano yung ano niya? Paano yung arithmetic niya? 2 doon sa babae. Ang kwan niya po kasi, di ba, parang naghati sila ng anak ba? Parang 2 sa kanya, 2 doon sa babae. Kasi pinipilit niya, hiwalay na po eh. Pilosopo rin, ano? Oo, so ang anak na nasa poder niya, ganun, 2 lang. Yung 2 pa, nandun sa asawa niya naman. 4 pa rin yung anak nila. Bihira naman. Okay, sige. Pagkatapos, ano nang desisyon niya? Mas mahal ka raw ba talaga niya kaysa roon sa asawa niya? Pinipilit, hindi po ako nagtanong about dyan. Pinipilit niya po talaga na hiwalay na sila, wala na daw talaga sila, sabi niya. Pero ako po, tinanong ko yung asawa niya kung totoong divorce ba sila. Sabi ng asawa niya, hindi, sabi niya. Kaya yun po, sabi ko sa kanya, yung babae, mag-usap kayo. Sabi ko, ako yung lalayo. Sabi ko, mag-usap kayo kung ano man problema niyong mag-asawa, ayusin niyo para sa mga anak niyo. Ako yung lalayo, sabi ko sa asawa niya. Tapos yung lalaki naman, sabi ko, kung ano, hindi niya deserve, sabi ko sa lalaki, hindi niya deserve na ganyan. Lukuhin mo siya, sabi. Sabi ko, masakit din naman eh. Sabi ko, pero kailangan ko po siyang bitawan kasi po, may pamilya po yung, may mga anak po siya na, At mabuti na lang, May, wala ring, sa isang parte, hindi na rin muna kayo nag-anak. Okay, hindi na rin muna kayo nag-anak nitong si Efren, kundi magiging mas komplikado na naman yung sitwasyon para sa'yo, lalo na. Wala. Oo. Kasi nga paliwanag lang natin ang bahagya para sa mga nakikinig sa atin at sa mga nanonood na may kaiba nga pong kultura rin naman at paniniwala lalo na sa practice ng pagkuha ng asawa. Dito sa atin sa Pilipinas, napaka-konserbatibo natin. 'Di ba? Diyan mo makikita 'yan, May, tama? Na ang isang lalaki ay para lamang sa isang babae. Pero meron nga mga kaugalian, lalo na sa Muslim country na Brunei. Yan, napepwede silang merong pwede mag-asawa ng pangalawa, ng pangatlo, pero hindi naman dahil sa gusto mo lang. Dapat kaya mo. Bawal na bawal din sa ating mga kapatid na Muslim ang kumuha ng pangalawa, ng pangatlong asawa, ng pang-apat nang hindi mo naman maipoprovide yung kanilang it's a mortal sin also para sa kanila. Tama yon, May? Opo, kailangan po may sila na mabuhay nila yung isa pa. Yung ibibigay sa una, kailangan ibibigay sa pangalawa. Yung ibibigay sa pangatlo, kailangan ibibigay doon sa pangalawa at sa una. Ganoon ang kaugalian na dapat na sinusunod. Ngayon, sa pagkakataong ito, meron lang hindi makapagpigil na mag-react din. At syempre, baka meron din siyang tanong para sa iyo, G, si G ng Quezon City. Pakinggan nga natin. Hello, G. Magandang tanghali sa iyo. Yes po. Good afternoon. Narinig mo ang kwento sa atin ni May. Ano bang masasabi mo? Ang masasabi ko lang po, dahil conservative country tayo, mag-focus na lang muna po siya sa mga anak niya. Kasi kahit naman po nag-invest siya ng feelings dun sa lalaki, mas maganda pa rin na legally free
yung situation. Yeah. At yan nga yung ginawa na matagal na panahon nitong si ni May. Kasi naman parehas namang 3 letra yung pangalan niyo. Ayan, si May. At nagiging aral na rin yan para sa ibang mga nakikinig. Nung malaman niya na, ginawa mo pala akong kabit teka lang, ayoko na. Oo, yung pakikipagrelasyon, yung pagmamahal ko sa'yo, totoo. Pero yung mga impormasyon palang binanggit mo sa akin, hindi totoo, di panloloko rin yun. Di ba, G? Yes po. Pili na lang po siya ng legally. Yan. Maraming salamat sa iyo ha, Ate G ng Quezon City. Okay, balik tayo sa iyo, May. So sa ngayon ba, kumusta ka na since 2018? Kumusta na ang buhay mo, May? Single ka ba hanggang ngayon o kinulit-kulit ka man lang ba ni Efren? Inayos niya ba yung relasyon niya para balikan ka? Anong nangyari? Ay, nung nasa Pilipinas na po ako, kasi sabi ko uwi muna po ako. Nung nasa Pilipinas pa ako, panay pa rin po yung text sa akin. Gusto niya po makipagbalikan Wala na po talaga na sila. Pero hindi pa ako nagkakuan. Doon po ako talaga naniniwala sa asawa niya na wala po talaga sila. Sabi ko, mag-focus na siya sa pamilya niya kasi ayaw ko, kasi nanggaling ako dyan Niloko ako ng tatay ng mga anak ko. Ayaw ko yung nararamdaman ko, iparamdam ko sa ibang babae. Kasi kung ganyan po, sobrang sakit po yung kawawa, yung mga bata. Kasi sabi ko, magsasaya tayo. Yung nanay ng mga anak mo, umiiyak. Masakit yung nararamdaman niya kasi niloko mo siya. Sabi ko, okay na yung ako po yung makaramdam ng sakit. Kasi alam ko po na kaya ko. Na strong po ako. Yes. At ano napatunayan mo ngayon, May? Kaya naman pala talaga ng mga babae. Yes po. Kung po sila, kung totoong mahal po nila yung lalaki, kailangan po nilang palayain lalo na po pag may mga asawa na kasi ang hirap po yung lukuhin ng isang lalaki po lalo na may mga anak po sila. Kaya naman mahirap po. Sobrang hirap pero kung isipin mo yung sakit na nararamdaman mo, isipin mo din po yung sakit na nararamdaman ng babaeng iiwan nila, yung pamilya po nila. Yeah. May meron ka na bang karelasyon sa ngayon o meron ka ng panibagong na ide-date? Sa ngayon po, wala na po. Simula po yan, hindi na po ako. Nag-focus na lang po ako sa mga anak ko. Okay. Pero sa ngayon ba, hihingan ka namin ng mensahe para nga sa mga kababaihan, okay? Na napunta sa katulad mo ng sitwasyon. Alam nyo, itong si May ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Okay, nalaman niya na merong mali. Sandali. Kailangan ng pag-isipan ito. Ano na ang gagawin ko? Ayoko na ng pa-demure na mga decision making, di ba? Yung lempot-lempot na decision making. Oo, hanggat hindi lumalabas yung katotohanan, naalis na muna ako dito. Lalayo na ako. May, sige nga, bigyan mo ng mensahe ang mga kababaihan na nabubulagan pa rin kahit na nga sila ay kinagawa ng kabit. Sa mga babae po na napasok po sa kagaya ko, lalo na sa mga naging kabit na hindi nila alam. Kasi yung iba po, yung ibang babae po, kahit alam na nilang kabit sila, tinutuloy po nila. Hindi po yun maganda Kasi may manasasaktan po sila. Kasi kung alam na nilang may pamilya, wag na po sila magipagrelasyon doon. Dami naman po yung single dyan na pwede po yung wala silang masasaktan ibang tao. Dapat po kung alam nilang may asawa na wag na po ituloy. Tapos sa mga babaeng naging po pareha sa akin, hindi alam na naging kabit sila, kung nalaman na nila na may asawa, dapat po kusa na po silang aalis kahit sobrang mahal nila yung isang tao. Kung may pamilya, isipin na lang po nila yung pamilya na masasaktan, yung pamilya na dapat buo yung pamilya ng lalaki, sila na po yung aalis. Wag na po nilang ituloy kasi kahit sobrang hirap, totoo po sobrang hirap kahit gaano mo kamahal ng isang tao, kung may nasasaktan ka, hindi ka po magiging masaya. Yun. Kasi araw-araw usigin ng konsensya mo na ikaw nagpapakasaya ka, kasama mo yung lalaki, samantalang may nasaktan kang isang babae din na kagaya mo.
Ayan. Alam mo, merong mensahe dito si Dina Molo Casaol. Sabi niya, malinis ang puso mo, May. Ikaw nga ang naging biktima, ikaw pa ang nagbigay. Ang iba niyan, ang gagawin, ilalaban pa nila yung lalaki kahit alam na nilang maling-mali ang relasyon na napasok nila. Ayan. Maraming salamat sa marami pa mga messages dito. Reviewin mo, May. So ito naman, hihingan na rin kita ng mensahe para sa mga anak mo na unang-una mong ginawang konsiderasyon sa pagdidesisyon na teka, ayoko ng ganitong kagulong pakikipagrelasyon. Meron ako mga anak talaga na responsibilidad ko O ano ba ang message mo sa kanila? At sa future partner mo kung meron man. Sige, go ahead, May. Sa mga anak ko po, palagi po silang top priority ko po. Magkaroon po ako ng iba. Sila po palagi yung top priority ko. Kasi yung lalaki, minsan iwan ka lang din yan Lalo na pag nakahanap, lalo na ngayon sa panahon ngayon, madali silang makahanap ng bago, may makita silang bago. Kaya parang nawala na din po ako ng tiwala kasi kaya ako ngayon gusto ko focus lang po sa mga anak ko, makapag-aral sila ng maakuan. Siguro saka na lang kung may bibigay pa si Lord para sa akin. Sa mga anak, sa ngayon, sa anak ko po muna ako mag-focus. Sa lalaki, parang wala po. May. Wala na po ako. Palagi po kasi ako niloloko May, sa susunod hingi ka raw ng Senomar. Hingi ka ng biodata. Dapat certified na single o kaya naman kung single dad man, hingi ka na ng patunay. Okay, May, sa susunod. Ayan, pero syempre yung ganitong klase na kahit pa nga niloko ka na niloko pero ang investment mo naman, May, ay yung busilak, yung maayos mong intensyon ng pakikipagrelasyon, wala tayong problema dyan. Basta sa susunod na mag-a-attempt ka sa pakikipagrelasyon, mas maging matalino ka na. Sabi nga nung isang kanta, di ba? It's the lover, not the love. 'Di ba? Na merong kasalanan, na merong pagtataksil. Yung tao yun, hindi yun yung pagmamahal. Wag ka sanang tumaliko doon sa idea na meron pa ring magmamahal sa'yo. Well, hindi ko naman sinasabi na isang panibagong partner, pero totoo nga yung sinasabi mo na ibubuhos ko na muna sa mga anak ko. Malay mo naman. Sila talaga yung makakapagbigay sa'yo ng magandang kasiyahan kahit na hindi na magkaroon pa ng relasyon. Si Mami May. May, maraming salamat sa'yo. Mag-iingat ka dyan sa Brunei. Sige po, salamat po. Meron ka ba mga gustong batiin dito sa atin sa Pilipinas? Go ahead, May. Wala po. Wala? Yung dati mong jowa, hindi ka pa magme-message sa kanya? Hindi na. Hindi po. Minsan nga po nagte-text pa rin siya sa akin. Kasi tumadaan pa rin sa mga kaibigan niya pero hindi po ako nagkuhan. May, ganda kasi. Ganyan ang maganda. Binabalik-balikan. Di ba nga? Maraming salamat sa iyo, May. Sige po, salamat po. Yon.